Eto, let's not miss the opportunity to talk about this, no? How crazy is it that Duterte got arrested God, yeah. just like that? Mm-mm. Di ba just like that? Di ba? Siguro ang main take ko talaga dito is ano uh, actually I made the post about it na parang after decades of reigning as basically an untouchable figure. Even from Davao. No, from Davao, his entire career in politics na parang he got everything from fear to adoration to respect to love, 'di ba? To hatred. 'Di ba Devotion, lahat oo. 'di ba? Either mahal na mahal mo siya o galit na galit ka sa kanya, 'di ba? Polarizing. Oh, so it's and then tinangay lang siya ng ganun-ganun na lang, hindi sa, 'di ba? Tapos ngayon wala, parang walang big boss fight, walang final boss fight. Tama, not even a pathetic There was bunker a Kitty drama. Duterte and that general fight. Oo, di ba? Nagmamurahan, ganyan. Oo, di ba? Tapos tinangay lang siya. Tapos it ended in a whimper. You know? Parang, how crazy is that? What do you think? Well, crazy because we never thought it would happen. Oo, di ba? Because yun nga, as you said, he really amassed this image of, for the lack of a better term, vigilante. Mm-mm. Diba, sa pelikula yan, parang Vigilante Robert De Niro, mayor, Al diba? Pacino na killing, and then at the end of the day, they get the job done, and then the movie ends na sila yung triumphant, diba? Untouchable talaga. And then, yun nga, isa pa is yung nag-withdraw kasi yung Philippines from the International Criminal Court. So parang, okay, baka wala na talagang jurisdiction yung ICC over the country, ganyan. So, we never thought it would happen. And then, it did. Oh. So, I guess dun yung shock Oo. na someone as quote-unquote untouchable, na parang walang form of judicial body na hindi naman sa nire-respeto. Parang wala siyang authority above him na parang sinusunod or something like that, except that he's saying na he's for the Filipino people. Because even God, he mocked, diba? Pope, he mocked. US, he mocked. So, parang wala siyang sinasanto, essentially is what I'm trying to say. And then, all of a sudden, there's this body from other countries, from another country na would just take him away like that. So, parang, yun nga, parang ganon, na parang kung isipin mo, parang si Al Pacino bigla lang binaril sa dulo. Oo nga, di ba? Parang ang anticlimactic, ganon. At di ba, parang tapos makikita mo pa siya, di ba? Well, dahil matanda na rin siya, di ba? Parang nagnanap na lang siya dun sa upuan ng jet, Ang di ba? tensyon na sa likod, ang dami milita, tapos siya parang nakaupo lang sa ganon, di ba? Parang chill. It's, well, tingin ko ang just looking at that perspective, no, yung you would have to commend yung ginawang tawag dito, operation noong umaresto. They blindsided Duterte talaga. Hindi talaga niya alam na aatakihin siya, na aarestuhin siya nung panahon na yon. Kasi he could have easily parang sa Davao siya. You would see notes. Oo. You would see parang clues na alam niya. At saka magbabarrier yun. Hindi yun magpapahuli. Tingnan mo, magpapahuli si Duterte. Si Dirty Harry, di ba? So, hindi siya magpapahuli. Most likely, kung depende sa situation, pwedeng sa Davao Airport siya bumalik sa Pilipinas. Tapos, Barricaded him in front of lawyers, di ba? di ba? And his supporters. Tapos basically maggagawa siya ng fortress dun sa entire Davao. That would be his fortress. Magtago siya dun sa KOJC or somewhere else. Or wag siyang umuwi or whatever. Basta hindi siya magpapahuli. The fact that they got him was
only means na hindi nila alam talaga na aarestuhin siya that day. And wala siyang hindi niya kasama si Sara Duterte. Natingin ko kung kasama si Sara doon, magwawala yun eh. Ang pinakamataray na kasama niya si Kitty. At saka yung nanay niya. Si Hanilet. Diba? Yung kasama niyang abogado, medyo malumanay eh. Yung malaking tao doon, yung lalaki. Hindi mga firebrand yung kasama niya eh. Or at least not his biggest guns. Diba? And Duterte himself is matanda na. Diba? So, naisahan talaga sila. Tapos they just locked everyone out. Yung mga allies niya, sina Bongo hindi na nakapasok. Sayang yung SNR na pizza, no? Ay, hindi ba napasok yung SNR hindi pizza? Hindi yata nabigay. Kasi Bato also. 'Di ba? Hindi na sila nakapasok eh. So talagang they were able to isolate him and basically do everything they wanted. 'Di ba? Well, may leniency naman na ginawa kasi hindi naman nila pwedeng basta i-manhandle si Duterte. That's not gonna be a good look. Pero nagawa nila within hours. Within hours, wala na sa Pilipinas si Duterte. So beyond their reach. So you think he really meant to go home and he didn't know? Hindi niya alam. Kasi ang isang theory naman, that's why he went to Hong Kong on the guise of an event, is they are looking to for an extradition treaty with China. No. Kasi yun nga, nararamdaman nila na may mahuhuli na raw. Magpapa-asylum siya. Ganun. Or at least within China. Kasi I'm not sure if China is a member state of ICC, pero kasi dahil Pilipinas nga, hindi na. So hindi talaga siya pwedeng i-detain din sa Pilipinas. And then, sabi, hindi ako sure ha, mga lang to, I'm just, and then they said na, someone said and assured him na hindi na siya mahuhuli, kaya siya umuwi. Talaga? Sino kaya yun? Hindi ko rin alam. So, hindi ko alam kung ano yung mas plausible doon. But in the end, they were able to capture him. Ngayon, ito yung tumatakbo sa isip ko kasi medyo PR professional tayo. So, I'm looking at it from a perspective ng parang publicity and all. Una, pwede kasing alam nila na mahuhuli sila and they really planned for him to be alone. They know that he wouldn't be manhandled in front of the media, but the image alone of him and Kitty and Hanilet, a simple family with a legion of soldiers, diba? So parang that would really galvanize the Duterte supporters. Kasi grabe, 'di ba? Image pa lang. Kahit sabihin natin hindi siya minanhandle. Grabe namang oppression 'yan. And then you have Kitty posting about saying kinidnap yung tatay ko. And then posting about the torn damit, ganyan. So scoring some points and galvanizing the supporters. Kasi nga they wanted that break. Ewan ko kung planado din to. Alam mo, minsan ngayon, hindi ko, kaya nga, ano bang katotohanan, hindi mo talaga alam ngayon. Kaya nga. Yung breakup. And these are valid, parang, hindi naman ibig sabihin, conspiracy theorist ka or fake news peddler ka. Ay, hindi. I'm just looking at it from Oo. different perspectives. Kanya, etong breakup kasi ng Uniteam, they are solidifying their Duterte supporters. Diba? So, also that part na yung pagdating sa kanya sa ICC, then yung feeling ko ginagalvanize sila. That's one. Or second, the current administration did not anticipate that this would look like this. Na magmumukhang kawawa si Duterte. Kasi parang feeling ko alam din niya yung nangyayari. May video pa siya sa eroplano, ako ang haharap, ganyan. Yung mga quotable quotes na alam mong coming from Duterte, parang planado na hindi. Do you get where I'm coming from? It is possible na pinlano nila. It is, kumbaga, it's on the table. It's on the table. Pero para sa akin lang kasi, it's not their usual tactic na kasi they magaling silang
like katulad ng ginawa ni Sara on a smaller scale, katulad ng ginawa ni Kibuloy, 'di ba? That was 'di ba? Yung nag-barricade sila ng ilang linggo dun sa KOJC. Tapos and this is Kibuloy, 'di ba? Si Sara Duterte naman kasi hindi naman kasi siya arestuhin. So nandun siya sa nag-barricade din siya doon sa Senate. Hindi, sa Congress. Ay, Congress. Sa Congress. So and then they rally support from there. Tapos itong si Duterte, tingin ko kung let's say alam niya nga aarestuhin siya, he would have if he wanted maximum PR, he would have had Sara Duterte there too para ewan ko kung to do her thing, 'di ba? Or someone else na may star power ganun. Oo, and I think he would have played it out na parang katulad ng ginawa ni Kibuloy. Kasi ang dami pa ring supporters na na sumuporta kay Kibuloy nung mga panahon na 'yon, di ba? And also hindi mo pa alam kasi they always throw around the idea of people power eh. Yeah, lagi diba? Claiming nila people power. So people power, hindi mo alam kung mali mo may mabola sila na people power talaga. Kasi ginawa na ni Sara yun nung dun sa Congress eh. 'Di ba? Kaso hindi naman umubra. Pero I don't know kung anong mga mangyayari ngayon. So, yun. So I'm leaning na hindi nila alam na ano talaga na Pwede. Pero kung alam nila, 'di ba? Grabe no, grabe kung ganun yung way of thinking mo na parang how do you score PR points or how do you score electoral points from this? Kasi parang to build momentum for Sara Duterte daw. Yun nga. You're gonna sacrifice your father na matanda. Oh, that's also true. Di ba parang napaka-inhumane they were put in that position. So, while we're in this position, might as well score some points. Pwedeng ganon. Pero kung gusto nilang i-boost si Sara, tingin ko hindi nila ibigay. I just don't think they would give up their patriarch like that. 'Di ba? So 'di ba? Hindi ko kahit mahal pa rin naman nila si Duterte for sure, 'di ba? I see the point. Baka at least stand off at the very least sa Philippine, pero not necessarily like sige go kunin niyo na siya ganyan. 'Di ba? Tapos walang laban. Yung parang napaka anticlimactic, parang went out with a whimper si si Digong to eh. Hindi pwede. Ganun lang. Now na nandiyan na siya. Well, they say that 8 years usually yung tinatagal ng trial. For matagal talaga yun. So, magkocross siya ng elections. Ang abot siya ng 2028, no? Abot siya ng 2028. Diba? Presidential elections. So, ang worry ko lang dyan, hindi man sa worry, pero ang pwede kong nakikita dyan, knock on wood, the father passed away, wala na, sure win na talaga si Sara dyan. Or he becomes convicted, feeling ko that would really score more points. Magiging martyr na lalo. Parang any outcome coming from this ICC hulabaloo would really galvanize more supporters for Sara. Unless ma-impeach siya. And yun yung mauna. Kasi ang pinaka-crucial na pagkakamali talaga ni Sara is running for VP eh. 'Di ba? Hindi siya she could have easily won the presidency. 'Di ba? Pero nabola siya ni ni Gloria daw at saka ni BBM na into running as VP instead of president when she was she won more votes. And she was winning the polls. Kung kasi gumawa ako ng content during that time elections, ang rating ni sa poll ni Sara was almost 40%. Si Naleni tsaka si BBM
parang 21 lang ata si BBM noon, tapos si Lenny nasa 16 16, lang. 15, Mga ganon. ah. So, ang layo talaga. So, runaway winner talaga si Sara doon. Kaya takang-taka ako na tumakbo siya as vice president. 'Di ba? This would have never happened kung tumakbo siya ng presidente. Ewan ko, I think that is the biggest political maneuvering in modern Philippine history. Nung mabola mo si Sara Duterte to run as VP. I think din kasi daw, at that point, the father was telling her not to run for any national. Lagi naman ganun sinasabi. Oh, well, back and forth din naman siya, ganyan. Tapos parang diba siya at some point, di ko rin alam kung PR thing lang to, pero at some point sabi niya, ayaw niya talagang tumakbo. Diba? Parang nag-file pa siya for mayoralty candidate. Si diba? Sara? Bago siya nag-cancel ng COC niya tapos filed for VV. So, di ba may substitution pa nga yun. Kaya siya lang nakapasok because of substitution. Si Digong nag-file pa ng VP rin lalabanan niya dapat. Silang dalawa. Ang labo talaga di ba? In essence din, ito rin yung medyo nakaka-frustrate lang with them. Na parang medyo for me medyo nilalaro na nila masyado yung position. So parang, teka, public service pa din siya. I mean, gets ko na gusto niya mag-serve as a family. Pero, yung tipong, yung kaya lang nilang piliin kung ano yung gusto nilang puntahan. And this goes for a lot of the dynasties na parang, okay, tapos na ako mag-mayor, mag-vice mayor naman ako. Yung parang pinipili mo na saan ka na lang papasok. Hindi ko kasi alam kung gaano ka lakas si Sara. Kasi definitely Digong is the source. 'Di ba? Pero the Thanos. Oo, 'di ba? The Thanos of them all. So siya yung pinakang doon nanggagaling. Kaya nga napakatindi nung pagkaka-dispatcha nila kay Digong 'di ba? Out of reach, sino makakapagpa-uwi doon ng si Sara? Kahit presidente si Sara, hindi niya magagawa 'yun 'di ba? So ngayon lalo pa hindi siya presidente, 'di ba? So ngayon ang balak sa kanya is to delay the hearing nung impeachment niya after the elections. And then, see the makeup of the Senate. Yes, 'di ba? Kasi right now parang siya lamang yung mga kakampanya Yung mga lamang ang slate ni I think mga pro Duterte, mga DDS. Kumbaga hindi sa lamang, may slate si Duterte din. Pero they have enough numbers to prevent an Kasi impeachment. you just need 8. 1/3 ganun. So, it's ang projection kasi si Bato nga baka hindi manalo 'di ba? 'Yun ang isa sa pinakamalakas na DDS candidate, 'di ba? So kung hindi manalo baka mauna pa yung arrest niya for ICC. Oo nga, 'di ba? Isa pa 'yun. So ngayon itong si Sara pag ginawa yung hearing after the elections, malamang sa malamang impeached yan. So wala na siya. So the only thing left to do for them is for her to remain in obscurity. Hindi ko alam paano gagawin ng BBM yun. Kasi ang problema naman nila, wala silang matibay na kandidato para aside sa susunod from Sara. Hindi, yung sa kampo ng mga Marcos. Si Romualdez, I doubt he would win. No. So malamang ibaback up nila si Tulfo. God. 'Di ba? Tama. Kasi si Tulfo yung yung nandun, yung malakas din, 'di ba? Oo nga, no, they're not, parang I don't see any grooming coming from the administration who's gonna, usually yan, 'di ba, parang may ginugroom na kung sino yung susunod. Si Romualdez ang sinasabi nilang matunog. Matunog ba talaga? 'Di ba? And on the other hand, yung kabilang side, parang wala ring, kasi ngayon, Risa is the highest ranking opposition. Pero hindi hindi siya. And I don't think she would also run if ever. And she's good at least where she is. So parang hindi ko rin nakita if they're grooming someone. No. Kasi
si Romualdez kasi napaka typical politician ng itsura na yun nga lang ang konyo ng dating, 'di ba? Na alam mong rich kid na hindi relatable talaga eh. Kung lalabanan siya ni Sarah, 'di ba? Wala. Wala 'yun. Hindi 'yun uubra talaga. Si Tulfo, 'yun. Tingin ko mas firebrand. Oo, at saka ano siya, meron talaga siyang following. Malakas. Which Actually, Tulfo do? Which Tulfo? Rafi Tulfo. Rafi Tulfo yan. Kasi, tingin ko siya yung ano yung ibang Tulfo, sabit lang kay Rafi Tulfo. Siya yung nag-top, no? Oo. Nung last senatorial. And, yung mga ibang survey, nagtatap siya as president for 2028. So, it's, pero tingin ko okay na rin si Tulfo. Kung ano. Kaysa kay Digong. Kung ano kung kahit papaano kasi meron kang makikitang I don't know. Parang sad na ito yung options natin. Alam mo yan? Yeah. Na parang between a former broadcaster and I don't know kung sinong i-groom ng opposition. Parang to lead us to lead the country and represent us in different international parang yes, and the president should embody the best of your people kasi yun. Diba? Yun kasi yung isang idea mo ng presidente that you are the best among us. And do you really but sometimes kasi parang heroes come in different forms parang like say David. But I don't know. Hindi ko sinasabing David si Tulfo yes. Pero sana parang meron munang parang proof, alam mo yun, na used to be like, you become a senator, you become a top senator, you become a performing senator before you angle for well, actually, in fairness of Rafi Tulfo, meron siyang we all know the criticisms about him, about his show, 'di ba, his personality. Pero nagpa-follow kasi ako since gumagawa ako minsan ng mga commentaries. Nakikita ko yung mga Senate hearings niya. Tingin ko meron talaga siyang puso para sa Alam niya, one thing that made him better, at least doon sa mga popular na may chansang manalo as president. Kasi yun lang naman ang pagpipilian natin So mamimili ka. I think I would go with him kasi yung show niya na source din ng criticism niya, actually madami doon ang parang kaya siya yung pinaka-active sa sa tawag dito sa mga Senate hearing. Kasi yung mga kaso doon sa show niya, inaano niya, parang tinatackle niya doon. Parang source yun ng, parang constituency work niya yun, na parang, like, let's say, yung... Or parang may real life cases talaga with behind these bills. So, siya, like, let's say, yung isang kinover ko dito, yung sa anti-venom. Sa anti-venom, gusto niyang magkaroon ng, meron siyang bill na para maging available yung anti-venom, tsaka yung mga anti-rabies everywhere. Kasi last week nakagat ng aso yung maid namin. Walang anti-rabies sa DOH, buong DOH wala daw. 'Di ba? Parang so this bill will force hospitals or DOH to provide na readily available 'yun. And feeling ko nga big pharma scam yun kasi dun sa hospital ng government 600 lang yung turok. Sa ngayon napilitan kaming dalhin sa private. So 6,000 na. 'Di ba? Grabe naman, dagdag zero. Kaya nga, 'di ba? So tingin ko parang hassle, 'di ba? Sa DOH sabi nung government hospital ay wala po kasi sa isang hospital kaya meron. Ay, buong DOH po wala. At least yun ang sinabi sa akin nung Grabe. Di ko alam kung gano'n. So, pero yun ang sinabi sa akin. 'Di ba? So, the fact that Rafi Tulfo even came up with it,
Diba? Do you think Cynthia Villar would come up with something like that? Or let's say Pia Cayetano, diba? Ano kasi nung, ay, sorry. Teka. Ay, ano ba yan? No. Ayusin lang natin. Come back to me. Diba? Do you think Pia Cayetano would come up with it's not a rag on Pia Cayetano, pero it's not her upbringing. Tingin ko, I don't think so. Maybe she would. Maybe it would, diba? Hindi ko naman sure. Pero I wouldn't think of it. I see your point. I think yeah, I see your point. I think siguro yung pinaka nugget doon is that he's crafting bills coming from real life needs. But personally lang, I don't think that's enough yet to be. I mean, gets ko na pag tumakbo siya, pwede siyang manalo because of the name itself. But yun nga parang kailangan natin ng leaders na talagang leaders per se. Hindi lang yung tipong okay, ito yung problema, solusyonan. May foresight, may respectability, kayang magrepresenta ng Pilipinas, alam mo yun. And also, sabihin na natin na tipong of a certain level of ability sa dito. Diba? Kasi, ang laki ng problema na harapin mo, diba? Buong Pilipinas hindi naman siya basta-basta Yes, especially yung mga geopolitical issues pa, 'di ba? Tingin ko yung mga as for Raffy Tulfo, yung mga ground level issues, kaya niya 'yun Kaya niya 'yun. Nasa training niya 'yun Pero let's say kung mananalo siya, he would need the best help available to tackle international affairs. And he needs to learn fast. Oo, 'di ba? Yung mga ganyan at saka yung siguro economy, 'di ba? Yun ang kakailanganin niyang mapag-aralan. And he would need the best minds that can advise him to do the right thing. Economy tsaka international affairs. Yung ibang mga local government shit, kaya ni Raffy Tulfo yun si Sara Hindi ko alam. Maaring yung local government kasi matagal na siyang mayor. Pwede naman siyang, pwedeng alam niya yun. Sa international affairs, hindi. I don't know. And economy, hindi. Parang pantay lang sila Diba? Tapos, hindi ko alam. Ang problema lang is, hindi pa natin alam kay Sara, pero doon kay Digong kasi, meron siyang tendency, di lang tendency, he had shown na yung disregard niya dun sa Tokhang, yun ang kasama dun, di ba? Yeah, and also eto na naman yung case na ito na naman yung case na hindi porket pareho ng apelyido, pareho na kasi napatunayan na natin with this Marcos, sabihin na natin na magkaiba sila at siguro hindi masyadong lumaki si Marcos sa tatay niya the way that Sara is with Digong. Pero hindi natin pwedeng sabihin na dahil Duterte din siya, he would do the same thing with whether the good or the bad. Diba? So, kailangan yung accountability and being watchful as a citizen. And yung pagde-decide din if iboboto mo hindi is taking that out of the equation. Wag mong sabihin na dahil Duterte siya, katulad siya ng tatay niya. Kailangan mo siyang i-judge according to her own merits. Diba? For example, you said, Tokhang, kung isa yun sa mga ayaw mo kay Digong, baka isa yun sa mga magustuhan mo kay Sara. Kung kunyari, kung isa sa mga papangako niya talaga at paplanuhin niya ay hindi niya gagawin yun. Alam mo yun? So, it's just a matter of, again, huwag natin kahon-kahon yung mga bagay-bagay kasi hindi natin nakikita yung whole layers, hindi natin na-address the root cause of what we need to address. Yun lang naman yun Yeah. Siguro ang isang main issue ng mga critics kay Sara is yung
yung mga outbursts, di ba? Di ba? Ibang klase siyang magano talagang pupugutang kita, gano'n. Di ba? Parang meron na nga ako kinausap na papatay sa'yo pag pinatay ako eh. Di ba? Remember, nanuntok siya ng sheriff. Oh. Di ba? Wala, yung panununtok ng sheriff, parang okay pa sa akin yun eh. Kasi parang mayor at saka medyo bata pa siya dun eh. Pero yung, di ba? Parang openly sinasabi niya yun. Di ba? But the supporters love that. Kaya nga, di ba? Di ba? So, kailangan natin, babalik tayo dun sa ano yung magiging standard natin when it comes to a leader. Kasi kung wala tayong standard, yun nga, pabago, nakailang leaders na tayo na ine-elect lang natin because of sentiment. Yeah. It started with Cory. Actually, di ba? She won because of a sympathy vote. Because Ninoy died. I mean, I'm not discounting her achievements as a president. Ha? I'm just saying how they got into power. Yes. She's a housewife. She said that, 'di ba? And in terms of like political experience, even legal experience, 'di ba? Manifest. But she got into power because of Ninoy. After that, Fidel is coming from the knowledge of the martial law. 'Di ba? Na isa sa mga tumiwalag. So, it's also party sentiment. Sorry, tanggalin ko lang muna ito. Medyo, Sige. na ako. Masakit na. And then, Erap is an actor. I mean, sabihin natin nanggaling sa San Juan. Naging senator siya at vice president. But he got into power because of his popularity. Yeah. Again, playing to the sentiment that he he champions the poor. And 'di ba sa bugbugan sa movies, 'di ba laging nananalo siya, 'di ba? So a hero, quote unquote. Gloria got into power because of the name Macapagal. And then also because of the impeachment. So it's also another sentiment driven decision. 'Di ba? Then after that, Noynoy won because of Cory dying. And then after that, Duterte was a protest vote against Noynoy Aquino and the whole liberal. So again, it's a sentiment thing. And then now we come to Marcos, who's also a descendant of a previous president, and also coming from the sentiment of the unity. I agree with your point that if Sara ran, she would have won. And that's also a different sympathy decision, emotionally or sentiment decision, sentiment-driven decision kasi galing sa tatay, papasa sa anak. So, parang in the course of us deciding like this as a country for our leader, nawala na tayo ng ano ba yung standard natin for a president. Kasi parang ang nangyayari, kung sino yung options, sino na lang yung nafe-feel natin. Yeah, yun nga, personality politics talaga. Di ba? It's, I don't even know how we can, I'm not saying we need to be, parang, ideologically captured naman na parang hindi ano lang ako, socialist lang ako, hindi ano lang ako, parang conservative lang ako. But I tingin ko may merit din naman kasi yung liking a person, your leader, yung pinoproject niyang strength kasi hindi mo maituturo yun eh. 'Di ba? Exactly. Hindi mo matuturo yun. Hindi may explain ng ideology yun eh. Yeah. 'Di ba? Personality is really part of politics. But it can't be the sole standard para pagpipilian mo. Parang you would need concrete things to hold on to para pag nasa power na sila, you can hold them accountable. Yes, exactly. No, parang you would know exactly kung ano yung mga values nila, kung ano yung mga plans, positions nila sa about the economy, kasi kung paano yung gagawin nilang, yung mga ideology nila. And kailangan din ng mga Pilipino matuto talaga ng at least basic ideology eh. Yun ang isang
hindi ko alam paano matututo yung mga Pilipino. Well, It's education talaga. education, di ba? Ingrained talaga yan. Parang dinaanan lang namin yan nung college Kaya or high school. Parang mabilis lang. Yun, exactly. Tama yung point na kasi pag tinanong ako nung election, nagtatanong ako parang, why did you vote for him? Kasi mukha siya matapang. Kasi mabait naman siya. Kasi tulad ng tatay niya. Or for Lenny naman is that, some of them had more more substantiated answers. Pero majority na sumusuporta is really dahil ganun, mabait siya, nasa tao siya, ganyan. Those are, again, good points to consider for a leader. But, ang pinaka-main sana na pinagpipilian natin is, what are the plans? Ano yung kailangan mo i-expect pagdating ng rule niya para pag hindi niya ginawa, kumbaga parang dapat may checklist ka dyan di ba? Na parang, ito sabi niya, gagawin niya to, ito gagawin niya to, ito gagawin niya to. Kaya rin siguro, wala nang sinabing gagawin niyo. Actually, pag tinignan mo yung nung tinignan ko yung website ni na BBM at saka ni na Lenny nung time na yun, parang parehas sila ng plataforma eh. Diba? Diba parang mabuting edukasyon, agrikultura, yun ang mga nila eh. Yun yung almost the same. Iba lang talaga yung tao. Diba? Siguro may mga ibang, kahit nga yung ibang mga, let's say, yung ibang mga bill yung mga soggy bill, parang parehas pa rin sila. Diba? So parang, mamimili ka lang talaga ng kung sinong gusto mo, kung sinong trip mo sa kanilang dalawa. Unlike, pagdating sa, let's say, sa US, diba, merong mga Democrat at Republican, clear yung stand nila eh. Pag on any issue like let's say immigration, 'di ba? Merong clear divide. So mamimili ka kung saan ka mas naniniwala. Yung ibabase mo sa values mo. Kung mas tingin mo kailangan maging mas accommodating sa mga immigrants yung mga at this tao, point in time, diba? 'di ba? Parang kailangan natin ng more workforce, so diba? we need more people. Then side tayo muna. Anuhin natin yung pababaan natin yung mga requirement, mga ganyan. I don't know, or hindi, na-overrun na tayo, parang kailangan natin maghigpit ulit. May mga kriminal na nakakapasok basta-basta, 'di ba? So kailangan nating higpitan. So clear yung divide, mamimili ka kung alin ang mas nag-a-appeal sa iyo, 'di ba? So, and that's just one issue. Bahala ka na. So, titibangin mo na lang kung ano yung mga issues mo and kanino ka mas maglilin. Yeah. But sana yun nga pero sana nga yun yung maging decision ng mga tao when they vote. Na parang, why did you vote for this person? Kasi ito yung plano niya. Kasi ito yung ina-expect ko sa kanya. Oo nga. Hindi yung, parang bakit mo siya nagustuhan? Parang jowa. Hindi naman jowa yung mga political leaders natin. Ang tingin ko isang kailangan din makita ng Pilipino, mga politiko is how am I different to this other candidate aside from me being me? Diba? What is my positions? What are my positions? What are my values? Diba? Kumbaga yung stark difference, maganda maging klaro. Ang problema, play safe. At saka yung mga botante rin kasi is wala, nagbudots ka lang. Kuha ka na 'di ba? So paano 'yun? There's this sentiment ng bobotante. I don't know. I haven't sorry. Sige, go ahead. I mean, I'd reject that. Nga. The more that you tell them that they're bobo, the more that they would refuse to learn. Yeah. Kasi parang sinishame mo na sila in their current situation eh. Yeah, and also yung mga bobo kasi pag sinabing bobo, without even understanding them, 'di ba? Kung bakit nila gusto si Digong. Let's say kasi to a liberal na or to yung Makaleni, that would be reprehensible talaga yung mga ginagawa ni Digong, 'di ba? So, parang unang-una hindi siya acceptable sa polite society,
'Di ba? Parang yung mga nagmumura na presidente, doon pa lang ayaw na eh. Walang diplomacy na ine-expect mo. Parang Oo, gano'n. 'di ba? So, doon pa lang deal breaker na agad 'yun eh. Parang a lot of lalo na yung mga matatanda na hindi na mga ayaw kay Duterte, yun ang yun ang isang nagbumura eh. Parang doon pa lang galit na sila kay Duterte, 'di ba? What more pag ginawa pa yung patay niyan. Tapos mga halik ng mga sa stage, 'di ba? Anyway, so doon pa lang ano na sila. Parang hindi na nila kayang tanggapin. Just the idea of Duterte being president is yun na nga, reprehensible for them. On the other hand, meron namang parang teka kasi nawala yung mga addict dito sa amin eh. 'Di ba? Yung mga parang ilang beses Kamag-anak ko or kapamilya ko na pinatay ng adik. Oo, Ganyan. 'di ba? O kaya ilang beses na akong na-hold up dito. 'Di ba? So, ito yung sinasabi niya, ganun ang gagawin niya, tatanggalin niya yung problema ko na yun. 'Di ba? And yun ang yun ang dahilan nila. For me, that is para sa akin medyo mababaw yun. Medyo It's just one aspect, yeah. it's to give him the presidency for that. And kumbaga parang hindi sa mababaw. Mali yung sinabi kong mababaw. Manipis? Kumbaga, masyado siyang shaky para gawing standard mo. Kasi, ang magiging trade-off nun is, hindi mo, madami kang i-disregard sa batas eh. 'Di ba? Yun ang magiging, kung walang ibang epekto, ba, tatanggalin mo. Kasi, oy, mga adik, tara, sama-sama tayo dito. 'Di ba walang mangyayaring ibang batas na malalabag o kaya yung fabric ng society at ng gobyerno natin. Think ko madami talagang naapektuhan like dun sa human rights na lang, 'di ba? Yung konsepto ng human rights, ng due process, naging selective na. Yeah. Dahil dun sa mga ganun. So, yun. Kaya hindi ako sang-ayon doon. That's not enough. Pero I get that, 'di ba, kung may mga addict na tineterrorize kayo diyan, I fully understand why you would support somebody na nagsasabi na gagawin ko yun. Tanggalin ko yung problema mo na yan. Exactly. Yun lang. The war on drugs, I don't know kung by what metric are we gonna measure it, but if you're looking at it from is drugs eradicated in the country? Are the drug lords still there? 'Di ba? Sino ba yung mga gumagamit ng mga drugs, mga illegal drugs, 'di ba? So parang parang para saan yung binoto mo para sa kanya? 'Di ba? Maraming namatay. Yeah. Sabihin natin. But kahit addict yun or kahit criminal yun, parang yung pagpatay ng tao kasi parang lalo na kung coming from an institution that is enshrined in the Constitution to protect life. Wala naman sinabing no, 'di ba sabi this no law shall be passed that parang the life parang doesn't protect the life of any citizen. Hindi naman sinabi na life of non-criminals lang. Life of everyone. So, kaya sabihin na, apprehensible yung, reprehensible yung ginagawa ng mga kriminal. But that is why we have a judicial system. Diba? Hindi yung papatayin din tayo ng tao. Yeah. Kumbaga, what is the word? Kumbaga, corruption yun ng one, of the law, yung basic values, and two, yung mga police. 'Di ba? Parang you are forcing them to do something else, 'di ba? Na parang hindi yun yung sinumpang tungkulin nila eh. Ang dami nga daw mga police na nag-quit kasi hindi nila kinaya yung mga ganong klaseng pinapagawa sa kanila. And yun ang consequence noon. How will this
how will that affect the culture of Philippine police in the future? Kasi parang nung panahon namin ginawa namin 'yan eh. Ganito yung ginagawa namin. Okay lang, 'di ba? Mhm. So, alam mo 'yun, it changes the fabric of the system ng gobyerno, 'di ba? Which is imperfect na as it is. Mhm. Tapos guguluhin mo pa lalo. No, tapos sabihin nila, bakit kayo matatakot sa mga pulis? Wala naman kayong kasalanan. Nakita mo na nga na kahit may mga walang kasalanan, napapatay pa eh. Oo. So parang it just installed a culture of terror. Not necessarily, and it goes against their motto of like serve and protect, diba? Ayan. Anyway, it will be very interesting. Sana yung trial ni Duterte, sana no? Mamaya 9 I-televise. p.m. Ano na? Haharap siya I-arraign na siya? Haharap siya sa judges. Talaga? Mm-mm. Wow. Tapos At mag-live mag-live coverage ka. it's gonna be, di ko alam kung, syempre, di ba, yung parang lasing na nagsasalita, ng ramblings niya. How lenient the Hague judges would be to him, and kung ano yung gagawin niyang diskarte, 'di ba? At sino magre-represent sa kanya? Oo nga no. Kasi usually naman court, 'di ba, so may attorney yan. Meron lang mga qualified na attorneys or lawyers from the Philippines sa ICC. Hindi lahat basta-basta pwede mag-represent ng Talaga may ganun accused. pala. So ang alam ko, I'm not sure, but there are only 4 if I'm not mistaken. Again I'm just reading it. Okay, baka sabihin fake news, no? Baka kailangan nating i-research. Kaya natin. Oo. Baka kailangan natin i-research. Pero sabi nila there are only 4, and then the 3 are already representing the victims of the Let's ask Grok. EJK. How many? Ano yung tanong? How many Philippine lawyers? Grabe din si Grok, ano? Ayan. How many Philippine lawyers Are qualified. Filipino lawyers Filipino lawyer. are qualified, ICC certified? Parang Are qualified for ICC. sige, yun na muna. Tingnan natin. 5 Feeling ko maintindihan na tayo ni Grok dyan. for ICC. To represent in ICC. To represent Duterte. Gawin natin specific. Sige. To qualified to represent Duterte in the ICC. Sige nga. Oh my God, na-excite ako. Anong mas? Teka. 5 Filipino lawyers accredited by ICC. Sino kaya sila? Ito pala. Name them. Ayan yan. Attorney Butuyan, Andes, Attorney Chua, Attorney Roque. Roque ba yan? Oo, yun yung sinasabi nila. Teka, is it Harry Roque? Sa bagay. Or list na lang the names para makita natin. List the full names. List the full. Tingnan natin. Ano ba yan? Si Harry Roque nga. Ayan, si Conti, si Andres, and si Butuyan. Yan, they would represent daw the EJK victims. Kasi syempre they're So ang option lang talaga niya, hindi ko kilala tong Joseph Chua ha. But ang option lang daw sana ni Duterte is si Roque. But nga Roque is not hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Nagtatago daw, di ba? Oo, nagtatago daw. But ICC naman can appoint a lawyer pero a foreigner or hindi Pilipino. Teka, tanungin natin, which of them are Duterte affiliated? Which of them are pro Duterte na lang? Gets niya na yan? Fairness kay Grok, no? Natin. Lorenzo, siya.
Teka. Not pro Duterte. Explicitly pro Duterte. Harry Roque. Not Cristina Conti. Not pro Duterte. Butuyan. Butuyan. Attorney Butuyan. Not pro Duterte. Andres explicitly is not explicitly pro Duterte. Also with flag and center. He Pero represents. magkakasama yan sila sa flag eh. Ito, Chua's stance is unclear due to Joseph limited information. Chua. Oo, ano? 5 pala sila. But there are no widely documented statements or actions. Oh, so meron siyang choice ito. Si At saka Chua. Sino naman yung Chua, di ba? Oo nga, no? So parang ending na lang talaga. Si Harry Roque lang talaga yung option niya. The Oo. thing though, nasan si Roque? So ang ending niyan, baka ang lawyer niya would be a foreigner. Appointed by ICC. Nako, di ko ano pang kung ano-ano pang kontrobersiya na naman yan. Di ba? Tatanggapin ba ng mga DDS? Or ni Duterte himself. Oo. Baka siya yung, kaso, lawyer siya eh. Sabihin niya, represent niya sa... Akong prose. Oo, tanungin natin. Can Duterte represent himself? Baka, representing himself prose. Sa ano kasi local courts, sa national courts. Can Duterte... Pwede. In international, ayun, Duterte technically has the right to represent himself, but this option comes with significant legal and practical limitations. Oh, pero pwede. Kung gusto niyang in conclusion, yes, Duterte can represent himself at the ICC as a legal right, provided he notifies the court. He can represent himself. Di dalawa sila ni Roque at saka paano si Bato? Paano siya lawyer? Si Bato. Wawa na. Yun ang problema niya, si Bato. Pero it's gonna be interesting, it really is. Ano talaga siya? Doon pa lang sa pagka-aresto, wow na talaga ako doon eh. Kasi parang sabi nga nila, it's a narrative that only fiction writers would dream of. Kasi parang ang din talaga niya, parang ang surreal lahat ng moments. Kaya nga no? Ay, nako. Panoorin mo yung pagharap niya mamaya, 9 p.m. 9 p.m. Sige.